Glory and praise to you, Lord Jesus Christ. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. For truly I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot, will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Brothers and sisters, the gospel of the Lord. Manglingkod ta. Salamat sa Ginoo. Akong pasalamat na po sa Ginoo kay sa tinuod lang nasakit kog pinakalit. Gichatan man tigas ay, di ba? Naka-remote sa ko. Nawa gusto nahuna ba? Maglisog kog tan-aw bisag cellphone. Sakit ka kong mata ba? Sakit kong mata. As in, dead. Grabe yung pagkasakit. Karoon na yung ko na ulian nga. Nasyakit akong mama, lakaw ko galit. Nakamata ko, alas 7:50. Onya, kapaw mas akong orasan na tawag? Alauna. Alauna. Pagkagabi, pa dyan na tawag, pa dyan ko anak. Gikan, basta kay, kawam sa ko katawag, kung pila ka adlaw. Gikan doon ko. Bawi ba niya? Patay juga yung lawas. Gihungitan na ko sa mga gagaw. Abi nalaga, mamatay ko dito ba? Pero wala sa ko namatay noon. Wa, dyan masugod sa kong tiyan sa, kanang suka kalibang nga extreme juga ba? Sorry for the word ba? Nga, bisag tubig, inigamay inom, sukap. Painom kong tambal sa mama, kailan lang kong paim na kayo, usik ra kayo. Inom sa tambal, sukar dito. Ano pag inhabilin gamay sukar ito rin? O panahurot o limpyo. Sukar yun, gatag. Grabe, extreme kayo niya. Wala kayo ko ka pang text kayo, maglisog kong tanaw cellphone. Ako rin itong gisugo kong mama ba nga, tiksan tong mga nakaschedule. Ako ka ng chatan ba? Amot, yun sa ito niya pag-chat. Basta chatan. Kaya akong cellphone, wala may password. I-open ako ng cellphone niya. Chat itong mga tanawa ng mga misis niya. Maragwa po niya ma-chat itanan. Basta kayo naambot, pila kisay na chatan niya. Na, di mga schedule nga, wa madayon ba? Pag Lunes, duha itong schedule niya. Amot, giyon sa ito nila. Wagi ko dito, digid ko kabarog yun. Sorry, sige tanan. Hagba, basta ng hagba. Nya maminaw kog music. Makatugong sa ko. Maglibo ko unsay title. Sa ito, title aning music kong ipaminto. Maglibo ko ba? So, pero salamat sa Ginoo kay nabuhi magyapon. Nindot kay ganang kuan ba? Nindot kayo og side effect bitaw, cleansing mo din na kanang masakit ka. Okay, kanang isang inigsuka ni mo nya, suka kalibang ma-wash out man tanang susi mong tiyan. Labaw pas detox. Hastang detox gawas. Huro to gawas tanan. So, closely related sa kayo sa tuang gospel reading ron niya. Ako lang sumpay sa tuang topic yun nga i-prepare. Nga ako yung slides, pero ang slides mo ko kay classroom type. Classroom type ba? So, dili siya mo fit sa 1 hour. Nga ako lang i-sum up lang na ko na nga makuha na to in 1 hour. Nga ma-shorten na to ba? Kaya classroom type, usually, pang 1 semester ba nga klase? Tag-as ganyan kistanan ba? Kaysa kumbinto mo na nagihimo. Kanang magklase po ko katekisim dito ba? Anyway, praise the Lord lang gihapon. Sa ato ning sugdan og usa ka istorya about patay-patay ba? Kaya kato ako, ambot abi min ako mamatay ko ato pero wala magyapon ko namatay. Kapilan ko habit namatay ba? Kato may last, kay baguhay ra gid ba? Karon na jud ko naligo na siya kita kumamot naligo ka takihon gani kag balik.
Kulaim sa mulakaw ko dito tayo ligo kanang masakiton jud kay katanahon ba. Kasi aron yung ingnon nga masakiton jud tinuod jud ni na sakit. Mura ta nagkuan kanang nanghambog nga nasakit ka. Nanghambog ba nga nasakit ka. Grabe ko kuan kini siya sakit. Right dito ni mo de. So de usa ka kana bang giatake siya ba niya. Ang hinungdan nga giatake siya kay hadlo kay siya multo. Nakadungog na may sarihawa pa. Wala ba? Kanang madlo kay siya multo ba? Tungod sa iyang fear sa multo, giatake siya kay giabat mo siya siyang amigo ba? Nga gitripan bitaw siya, nga gihulga-hadlok siya. Pastila na ospital in town, giatake, gipakuratan. Anong prang-prang ba nga multo-multo ba? Na ospital, tungod lagi ni prang-prang, may ni prang-prang ba? Pagka-hospital niya, mingaw kay hospital. Ano bang? Ngiob kay pagsugod sa hospital ka naman, creepy gani kayo. Sabot mo, creepy. Ako sa unang, sabot sa ng creepy. Nakahibaw ko na ito ng mga vlogger ba? Creepy, ganing lugar. Okay nang mingaw bito kayo nga, hilan kay dating ba? Kung sa mga Bisaya, pangkaraan, hilan kay dating, karang hadlo kayo ba? Mingaw sa hospital pagsugod niya. So lang siya niya, gihatod siya dito, naka-stretcher siya. Ano siya ba? Kanang gamay lang yung pananaw ba? Naday doktor, tabang din siya dito, emergency da yun. Dooling doktor. So may sakit ani. Makatanaw naman siya, makatubag na siya ba? Nauli-ulian na siya. Unsam day ka, nga nadam ka dito sa emergency room siya. Kuan lagi dok, kanang, ang ako ang hitabo na ko dok ba, kay madlo kay kog multo. Nako yung multo phobia. Multo phobia. Madlo kay kog multo niya, tungod sa kong kadlong multo. Giabat-abat sa kong amigo. Nakuyapan hinaw ko, nabunal ko sa sahog. Muna rin naabot ko dito sa ospital tungod sa kong kahadlok sa multo. Ingnan yan, doktor, ikaw, dok. Mutuo kag mga multo, dok. Ingnan, doktor, tuom ka ng multo-multo. Tinuod ng mga, multo, magpakita ni mo dagkalit. Ikaw na lang gibalikon sa multo. Di lagi na tinuod ng mga multo-multo. Siya, pagsuod lagi ako dito sa ospital, dok, kay, kanang hadlok kay ba? Kripik mo rin manig hospital sa mga multo. Siya, wadyo ka kitag multo dre, dok. Wadyo kitag, yung tubag sa doktor, wadyo ko kasuway sa kausa, nga nakita kog na multo dre sa hospital. Siya, pila na di ka katuig nga nagtrabaho dre, dok. Taod-taod na, mga 20 na katuig, sukad sa kong pagkamatay. Nakuyapan, siya balik, multo ditong doktor. Seryoso, baga si Jack ko. Abi na kong imutong suwat Jack. Multo rasad gihapong doktor. Ang atong tanawon, ang atong ibanghilyo ron, mura manig ka ng confusing ni siya kay actually ang pagkasuwat ko dire kay lahi mo ning version ba. Katawa ko ng huwam ko tong kabro Daniel, wala mo sa tong page dire. So, magani kinailan kay maglisod og basa sa cellphone og suwayan sakit kay mata gud. Yung huwam lang ko ani. Ang giingon dire nga whoever ang nagisgot manig balaod, first thing there is si Kristo wa mo anhi aron pag-abolish sa balaod. Sa to pa way bisag usa ka balaod sa time ni Moses nga iyang gi-abolish, pero ato ning klarohon kung unsa iyang gibuhat. Kay wa man magpasabot nga wa gi-abolish ipadayon ang mga Jewish practices. Naman sila gitawag og ceremonial law, napoy moral law. Kaning moral law, katong Ten Commandments, mga principles of how to live a good life, dili dyan na mausab. Mas maliso pa'y buko sa kawayan kaysa moral law. Kailan mo buko sa kawayan? Di gina maliso ni mo. Pero mas maliso pa na kaysa moral law. Di gina mausab for all eternity. Way time nga mausab-usab na siya, dili pwede nga ang good sa una mahimong bad karon, ang bad sa una mahimong good karon. Maor gina kanunay ang moral law. Wala disrespecter of time and place na siya. Gawa sa nang nay mga ball acts nga dili siya intrinsic acts ba nga magdepende sa circumstances na maingon ana nga acts. So kaning ubang moral law intrinsic man ni. Giingon diha nga dili ka pwede mo blaspheme. Apil man na sa imong pagsimbas Ginoo. First commandment. Apil na diha nga mga di ka mo blaspheme. Intrinsic na
dili pwede moabot ang time nga ay okay ra mag-blaspheme. Wala na siya condition. In itself, it is evil na. So, wala. Ang gimin sa itong Ginoo, of course, appeal na sad na, pero even ang mga ceremonial law, pag-abot ni Jesus, wa to niya papasa, iya lang gi-fulfill. So, kay na-fulfill naman, dili na to padayon ang practice. One concrete example, sa Old Testament, unsa may ilahang adlaw ipapahulay? Sabado. Sabado ang ilang rest day. So, ceremonial law na siya, part na sa ceremonial law. Pag-abot ni Jesus, wala niya tangtanga ang pag-practice og rest day. Ang nahitabo lang, katong adlaw nga gipili sa mga Israelita, dili na to mao. Na Hebreo 4, nga sa panahon ni Josue, ang ilang rest day, wa kahatag og kapahulayan gyud. Kaya ang tinuod nga rest day, si Kristo na, manang sa Colosas 2:17, siya maoy kapahulayan, siya may katumanan ba sa tanan nga nahitabo sa Old Testament. Everything in the past is a foreshadow of the things to come, and the fulfillment is Jesus Christ. So siya mo'y fulfillment, si Kristo. Karon kay si Kristo man mo'y fulfillment, ang rest day, dili na ito ibase sa unsay nahitabo sa mga Hudiyo, kundi sa unsa na nahitabo ni Kristo. Nganong ang mga Jew, ang ilahang rest day Sabado man, ilang man nag-refer sa nahitabo nila nga during that time, Sabado, nanggawa silang pagkaulipon sa Ehipto. Nag-exodo sila ba? Out of the way. Na-exit silang slavery from Egypt. So mo nang ilan ang gisaulog ang Sabado is a rest day. Pero sa mga Kristiyano, ang ato ang kagawasan, si Kristo man. So atong gibase sa kanus-a nabanhaw si Kristo. Kanus-a nabanhaw si Kristo. Domingo man. Sa katulong adlaw si Mana, nabuhi siya, balik. So Domingo nabanhaw si Kristo. Kay Domingo man siya nabanhaw, pasahon mo na sa John 19, John 20, Domingo nga itong gisaulog nga rest day. Sa Old Testament, ang ilahang practice nga sacrifice, mag-ihaw magkarniro. Di ba? Karon mag-ihaw pa dito karniro. Dili na. Naa naman ang fulfillment. Mahal mong karniro. Naa naman fulfillment si Kristo naman. So dili na itong ihawon pa itong karniro, mag-ihaw pagbaka, maghalad og mananap. Wala na to. So, wag gina po na gi-abolish ni Kristo, iya lang gi-fulfill. Pero ang ceremonial practice, dili na parehas. Ang prinsipyo lang, ang prinsipyo ba nga nung gibuhat to, nagpabilin. Ang prinsipyo nga nung nag-rest day sila, meaning to set aside a day especially for God. Nagyapon. Pero dili na same day. Same day kay gibase naman sa pagkahitabo ni Kristo. Unya karon kining tanan nga nahitabo ni Kristo, doon na siya gibuhat for salvation. Tanan gibuhat ni Kristo. Everything is for the salvation of man. Dili ni siya addition sa gibuhat ni Kristo nga itong gibuhat ron. Wala kay mabuhat nga anything good nga kung ikaw lang ba nga makaluwas nimo. Nga kanang imong ibutang ta, okay, addition ni sa gibuhat ni Kristo. Manakuwangan ka sa gibuhat ni Kristo. Wa mo tayo kuwang sa gibuhat ni Kristo. So, duwa kay ika-add dito. Ang ganing atong gibuhat, atong gi-unite atong self sa gibuhat na daan ni Jesus. Nga kundi sad na nimo i-unite ang imong self, na kay mga sufferings diya, na kay sacrifices, kundi sad na nimo i-unite ni Jesus, wala sa kay participation. Di ka ka-avail sa iyang gihimo. Karon unsaon na to pag-avail sa gihimo ni Jesus nga salvation. Doon na siya gibuhat nga means of salvation. Nga, aside from believing, of course, primarim yun na faith. Kinanglan juga mo tuo ba? Ito ning klarohon ba nga, say, daga na to umtam kasinabot, ani, unsa ning faith alone, unsa ning sa kuan. Actually, ang Council of Trent, giklaro na sa Council of Trent, ang adto ka sa Section 6 sa Council of Trent, 1543, sa Council of Trent. Giklaro na dito, we are not saved by our own works. Mura din ni protestante ng gisultis Council of Trent. Pero giklaro, in the right understanding, we are not saved by our own works that are apart from Christ. Works that are outside faith. So bisag unsa pa na kamaayo imong gibuhat, kung dili na siya pinasikad sa pagtuo, wa nay gamit. Example, kanang di mo tuo Ginoo niya nagbuhat og maayo. Malangit na. Anto bag di. Nam na sa Hebreo 1.
Hebreo 11. Hebreo 11 says, without faith, no one can please God. Kung kay pagtuo, di ka makapahimuot sa Ginoo. So magkuyog na, maguna gina foundation gina pagtuo nga tanan nimong action kinahanglan ang reason niya ang imong faith. Kung dili gani nagikan sa faith, useless na in relation to salvation. Mura na siya kanang imuhar ng good work ba? Humanly speaking, dili na useless. Makatabang man. Dabi mga nag-worship ni Satanas pero kusog kay mo sponsor. Kusog kayo mo donate sa simbahan, magpatukod pagparokya. Pero mga satanic worshippers, mga nag-worship ni Satanas, sa may tanaw ni Mana, ngayon ka, nagbuhat mo siya maayo. Padaghan na og buhat nga maayo, lupigon bitana nila. Dako kay agi. Alalimang ka nang mo sponsor og mga masakiton sa ospital, magdalag tag sa kabag nga kwarta dito, bayran ng mga masakiton diha. Na makahimo ba dito ana? Sila kay kwartahan, dako kay sila agi in terms of material help ba. Dako kay sila kanang nahimo. Pero dili na pleasing sa Ginoo kay di na pinasikad sa faith in God. So man giklaro sa Catechism of the Council of Trent. Nya gisumpay sa dito, we are saved by faith alone. Kana mura na ni protestante ni Council of Trent faith nga unsang klase faith? Kanang faith nga buhi. Nya kanang faith nga buhi kung imo nang striktohon og examine, dili mo na siya alone. Nya gi-condemn sa Council of Trent ang kanang faith nga nara sa nahuna. Muna siya gi-condemn nga kanang intellectual assent ra ba? Kana bitaw mo ka ni tuo ka ni Kristo, pero nara na si mong mind. Intellectual assent. Mabita tong sa debate nako sa una tong isa ka pastor ako sang imongtana kung kini bang imong pagtuo na ara ba na si mong hunahuna? Kung mayon kag nituo ka, is it existing mentally lang? Kay kung mental ra na siya, dili na makaluwas nimo. Kanang mental assent ra. Dili na living faith. Kung in relation sa James 2, ang living faith kanang ni-assent imong mind at the same time imong gibuhat. Kailaim kayo ni-assent imong mind ingon ka, na lechon dire kaning lechon makabusog yun ni. Nituog yun ka mentally ni-assent imong mind makabusog ng lechon. Karon wa ka ni kaon nabusog ka. Langawon na lang ng lechon diha di ka mabusog. So kinahanglan when your mind assents, mo follow imong behavior. Mo follow imong action para mahimo siyang beneficial imo kanang living faith ba. Kanang living faith alone mo nay maka luwas na to. So si Kristo na ang ato ang gituhuan diha. Nya ang tanang gibuhat ni Kristo gisum up na ang graces nga moabot sa kalibutan ba dunay agianan nga gibuhat ang Ginoo. Unsa may agianan nga iyang gibuhat? Ang mga sakramento nga iyang gitukod. Ang sacraments ba? Baptism. Mark 16:15 to 16 unsa mingon niya? Ang tanan nga motuo og magpabunyag maluwas. John 3, gawas kung matao ka mo pagbalik sa tubig ug sa espiritu, di ka mo makasuod sa gingharian sa langit. So ang baptism gipakita niya nga necessary na 1 Pedro 3:21 nga 1 Pedro 3, 1 Peter 3:18 to 21 kung basahon diya, during the time of Noah naluwas sila katong nasud sa arka. In the same way maluwas sad ang katong nabunyagan. Na ang bunyag nga mo'y nagluwas kaninyo og ni San Pedro pa. So gipakita nga essential ang baptism for salvation. Gituko na ni Kristo mismo. So unsay meaning aning sacraments nga mao ginatong isgutan ron. Sacraments in general ta nga unsay kahulugan ana. Dunay formal meaning, doon na po yung mga etymological meaning. Sa nang etymological meaning kanang itis manok. Origin of the word. Kung diin gikan ang word ba. Okay. Sakra sa yung nasabton, sakra means sacred or holy. So diha po na sacrum, sacramentum, balaan ba? Yung mga sacraments, sacramentum, sacrum. So mga balaan. Basta kay sakra. Kung ato sa ning klaro nun sa ning balaan, kaya daghang to kasabot sa ning balaan. Sacred, unsa may makapa-sacred sa kabutang. Mingon nimo, this Bible is sacred. What makes it sacred? So may nakapabalaan ani. Kanang chalice nga nas misa, so may nakapabalaan na. So may kalahian na sa kanang chalice nga nas hotel. Ang blessing nakapabalaan sa niya. Nya, ang reason nga blessingan siya because it is set aside for a purpose. Mo ginay may nga principle ba nganong mataw siya holy kay
it is set aside for a particular purpose nga dili na siya gamiton for any other usage. So, say for example, kita dre magitawag na to ni consecrated natay mga instruments diri atong i-consecrate. Di na to gamiton for any other usage. Di ba? Kung gi-consecrate siya, gawas tingali nang nakaygibutang diri bag-o ano imo gi-consecrate, di na mo gamiton for any other usage. So, sacred na. Set aside for a purpose. Unsa nga purpose? Supreme or higher purpose for God alone. So gisit aside kay para ras Ginoo munay nakapabalaan. So kining tanan sacraments ang tuyo ani ang Ginoo man. So mga sacred things ni siya. So kay for God gyud ang target ani, for God alone. Why sacrament nga ang tuyo aron malayo kas Ginoo? Ang tanan puro gyud aron nga maduol kas Ginoo. Sa ato napakita dito generally katong baptism necessary. All things nga gisultis Ginoo. Kung ako masayop James 14, kanang mo anoint og oil. Anointing. Di ba? Anointing of the sick. Kung dunay masakiton, kung dunay James 5, kung ako masayop, kung dunay nagmasakiton kaninyo, pahilugan og kanang lana. So kanita nang mga sakramento nga naa na to, gibuhat ni sa tong Ginoong Jesucristo mismo. So aritas iyang etymological meaning kana balaan from the Latin sacrum, balaan. Di asa nagikan ng word nga kanang sacrifice. Kay kung suffering lang, example, nag-suffer ka na kay suffering, well, useless man na kung suffering lang na siya. Kinanglan, mahimo siyang sacrifice. Kung nag-suffer ka, niya gahuman, wala na ni mo gi-offers Ginoo, doble mong impyerno. Naglisod pa ka diri, gahuman, mamatay ka, impyerno, kaduha gyud ka na impyerno, diri og sa sunod. Munang dili na nato na usik-usikan ang atong mga suffering, aton lang himuog sacrifice. Kaya kanang usa may makapasacrifice niya. Imo sig balaan ba kanang sacrifice duam na ka words gisumpay. Kanang word nga sacrifice, two words coined together. Sa Latin gikan sacrum facere. Facere, sacrum facere. Unsa nang sacrum, sacred, facere. Di po nagikan ng word nga factory. To make. Di ba? Factory ka nang maghimo ba? So, to make. So, sacrifice means to make sacred. So, to make sacred your suffering, you will unite it to Jesus. You set it aside for God. So, para mahimo siyang sacrifice niya, mahimo siyang useful. So, again, atong klarohon, kining mga gibuhat na tong sacraments nga gi-practice na to sa simbahan, dili siya addition sa gibuhat ni Jesus, kundi mauni ang gibuhat ni Jesus nga means of salvation. So, ang formal meaning sa sacrament, kani sa Latin, akong i-quote lang sa Latin, gikuan ni definition ni sa Council of Trent, nga Latin mo ang iyang phrase, meaning sa sacrament ba? In general, ha? Ducendum eret rem esse sensibus subjectum, quae ex Dei institutionis sanctitatis tum significandi, tum efficandi vim habit. Unsa may meaning ana sa English? A sacred sign perceptible to the senses, which by reason of divine institution is able to signify and effect justice and sanctification. So, sacred sign, balaan nga ilanan, nga makita sa atong senses. Makita or ma-feel, sensible ba? Perceptible to the senses, which by reason of divine institution, tungod kay si Kristo mo'y nagtukod, divine institution, si Kristo mo'y naghimo ba? Tungod kay si Kristo mo'y naghimo, dunay gahom kining mong sacred sign nga makahatag siya epekto nga malimpyo ka, magandang justice, malimpyo ka. Unya, masangtos ka, justice and sanctification. So, ma-justify ka ba? Ma-excuse kasi mong mga sa... So, muna siya ay meaning sa sacrament nga formal. Ano sa to? A sign perceptible to the senses, which by reason of divine institution is able to signify and effect justice and sanctification. Definition ng gihatag sa Council of Trent. So, dili ni addition, atong klarohon kay, unsay ma-misunderstood man sa itong mga kaigsuunan, labi na sa mga Protestants, nga, kung nagtuo mo nga, enough nang gibuhat ni Kristo, nganong na pa may sakramento si Moon?
So dili man ni addition sa gibuhat ni Kristo, mao ni gibuhat ni Kristo. Yung sacraments. Nga means nga aron ma-save ta. So klaro na di siya addition kundi maoy gibuhat ni Jesus nga means para ang kalibutan makadawat og grasya sa kaluwasan. Kay laim sa kayo moingon ka nga imaginary ba? Mo ni nahitabo gud sa kadaghanan ron nga ang ilang pagduol sa Ginoo imaginary, wala siya concrete real kana bang wala reality ba? Moingon ka nga okay, mangay kog pasaylos Ginoo. Kinangay kag pasaylos Ginoo. Nara na si mong mind. Kano, where's the experience? So ang imuhang pagtuos Ginoo ron, wala si actual representation. Kanang bro kung sa drama pa ni puro ra script. Puro ra script way mabidyuhan asa namang salida ni. Naara sa words ra, naara sa mind o nya naara sa imong baba. Nga nakaigpasaylos Ginoo. Yeah, ang Ginoo although at some instances kadungog man Ginoo na kay bawo man siya. At some point ba? Kay bawo Ginoo na. Pero dili man na mo'y paagi nga gustos Ginoo. Kay kung imong examino ng Bible, biblical principles from the Old Testament to the New. Kung tanaw ni maayo, ang Ginoo dili gyud na siya ingon nga mudawat siya worship kang bisan kinsa. Ang worship nga iyang gidawat katong nagsubay sa iyang paagi nga gusto. Siya ay naghatag og instruction ng saon. Detailed ra ba kay ng Old Testament? Giyon sa napag-instruct Ginoo. Hastang sukod sa Ark of the Covenant. Detalyado kay na. So dunay paagi nga gustos Ginoo nga mo'y subayo na to. Dili kay okay nag-worship kas Ginoo pero sumara sa imong gusto. O sa confession, di na niya kano sa amna niya gihatag. Kano sa niya gi-institute pagkabanahon na niya John chapter 20 verses 21 to 23. Sa mga ingon niya sa mga apostles pagpakita niya dito. Gitayhupan niya mga apostoles. Dawatan yung Espiritu Santo, whose sins you forgive, it shall be forgiven them. Whose sins you retain, it shall be retained. Ang sa ang inyong gipasaylo sa langit. Ang wa nyo pasaylo, wa sad pasaylo. So gitagaan ang mga apostles og power to forgive sins. Niya laem sa gayo kung nihunong na dito sa mga apostles. Niya ang salvation nga gustos Ginoo no Timoteo 2:4, buot sa Dios nga ang tanan tao maluwas. Niya ang kapasayloan nihunong des mga apostles kung gustos Ginoo nga ang tanan maluwas. Mupadayon yun hangtod sa katapusan. Sa missionary mandate sa Matthew 28:19 to 20, go unto the whole world. Kinsa may apostoles nga naka-go sa whole world? Teach them everything that I have taught you. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kinsa may apostoles nga nakabunyag sa tanang tao? Wow, kanang kuma ni Jesus nga gihatag sa mga apostoles, it is meant to be for all the successors. Lima ka nang to the whole world. Ni gustos Ginoo nga tanang tao mabunyagan. So, apil na itong mga successors diyan na sa kuman. Dili siya meant nga mohunong siya sa mga apostoles ra. So, kay kanabitang limit. Kabantay mo, magisgot kag atula ng kuan ba? Kanang pakapin bitaw. Magisgot kag limit. Kung aware ka nga limited ka ba, unsa may tabo nimo? Kanang nakay time limit ba? Let's say for example, mularga ka pananglitan butang talas pananglitan. As mamades kay nakalarga-larga naman butang talas pananglitan, mamades katong nilarga kag Vietnam ba? Unya pag abot ito, siyempre butang 1 week. 1 week pa ka dito? 1 month? 1 week, okay. 1 week ka. First day ni mo, relax ra jud ka ana. First day pa man ako, di ba? O pahuway sa ta, ana, relax. Bisag ako dito, ako lang tag-anon ba? Relax ra ta, di ba? Sakto ba? Okay, kapoy pagkasbiyay, relax na. Pabitaw ko taas-taas pa nga days. Second day, prepare na ka kay ngita na kakalaagan, tanaw-tanaw na kas mapa nga di ka masaag ba. Tao ni pagbalik ni review na kasi mong Google map. Third, laag-laag na ka, third day, fourth day, di nakakabantay sa oras kay lingaw na kay kas laag-laag. Karon nakabantay ka nga fifth day na. So na mga signs nga gamay na lang imong nabilin nga oras dito. Ikalima na nimong adlaw. Action na kag kanang kabalak gamay na lang akong oras da. Kanang saon na nina ko ron. So pag 6th day na katapusan na nimong adlaw, simuon nimo.
you will make the best out of it. Dapat kayo orasan, bro? Pwede ko ba tanaw sa oras, bro? Malapas na ko na. 9:30? Okay. Sige, may lang oras. You will make the best out of it. Tanang picture-picture, himuon mo. Tanang iskina, nga imong pwede pa picturean, pusingan, pusing ka tanan. Kay last day na nina ko. Allah! Last day na nina. You will make the best out of it knowing that your time is limited. So kung aware ka, magbantay ta sa limit, you will make the best out of it. Same thing sa atong life. Kung magbantay lang ta nga limited ta, kanos aka pwede kutob, dire nam lang tingay ko kutob. You will make the best out of it. Maka-pray jud kasi mong best prayer. Always the best yun. Lalas na nina ko ba? Dire na lang kita ngay ko kutob. Salamat Lord. Ana lagi. Asa ko sa may mahimo nimo. Og last na nimo na di ka makapugnan din na nimo. But you will make the best out of it. So if you will make the best out of it knowing your time is limited nga last moment na nimo, why not consider every moment as the last? Para always the best. Always the best. Dili ka maghuwat nga moabot tong last yung tinuod. Kaya makakaibaw kanusa ka ng tinuod nga last nimo. Kasiguro ka. Kini ra ba noong mga way sakit-sakit mo'y kausara. Bantay mo katong mama tong pare dias katedral dungan pa mi nangatin og birthday party sa tong buwana January. Karon tuiga abtik pa kayo. Tabi-tabi pa mi didto. Pag February bungkon asan to sa ate? Namatay ra kalit. Why sakit-sakit? Largo. One shot, so you will make the best out of it. Nya, maniguro kita nga masakit gani ka, ayaw nawatang mo grabig maayo dool din ka sa sacrament nga anointing of the sick. Kay ganing sacraments nga gi-arrange man is Ginoo gyud. Tulom ni ka kanang classification. Dunay sacraments nga gitawag siya sacraments of Christian initiation. Dayon dunay gitawag siya sacraments nga healing, sacraments of healing. Doon na po gitawag nga sacraments of service. Okay? Doon ay duha ka main classifications, doon ay tulo ka sub-classifications. So ang duha ka main, sacraments of the living o sacraments of the dead. Yawa no na di sacraments of the dead. Dili na para sa mga patay nga kanang nasmenteryo. Walay sacrament para sa mga gilubong. Sacraments of the dead, meaning sa mga tao nga wa sa state of grace. Wa sa status grasya ba? Kinsa man katong mga wa pa nabunyag Ang bata nga nasa taguangkan ba? Wa na siya sa state of grace mo na mabunyag Mabitaw pangutana ni Father Carlos Martins. When you were born, there were three persons involved. Three main characters involved. God, your father, and your mother. But when you were born, to whom do you belong? To God, to your father, or to your mother? Pagkatao nimo ba, to whom do you belong? The answer is a sad answer. You belong to the devil. That's why you need to be baptized. Although it's true that you belong to God and to your parents at some point, but somehow you belong to the devil. Within the power of the devil ka ba? Nakasiyang grasp. Wa mo ka sa state of grace. So you are considered dead spiritually. Munang doon tayo sacraments of the living o sacraments of the dead. Duha ra ni sacraments of the dead, meaning makabuhi sa tong soul ba? Patay nga soul, ma-restore back into union with God. What makes the soul dead is separation from the state of grace, separation from God. Duha ra ni bunyag o confession. Muna sacraments of the dead. Sacraments of the dead. Bunyag o confession. Unya dunay sacraments of the living, meaning dili nimo ni sila pwede i-take kung wa ka sa state of grace. So unsa man ning mga sacraments of the living? Number 1, communion. Kining Holy Eucharist. Di ka pwede mangalawat nga wa ka sa status grasya. Nakasa kag mortal sin or wa kay bunyag, so nakay-kaila nga way bunyag, dili katoliko. Isul simbahan imo siyang istoryahan nga di siya pwede mong communion. Ako nasa ko istoryahan na. Pero thank God, maayo sad ang iyang response ba? Di bitay ngong nasuko siya o nganong di mo kuno. So, dili man pwede kay wala man siya na baptize. Sacrament of the living man ng Eucharist.
Mo ginay klaro gyud nga sacrament of the living. Nga di pwede basta ang imong soul dili reconciled sa Ginoo. So, kaning confirmation, sacrament of the living na. So, before ka makumpirma, mumpisal sa ka, or nabunyagan sa kadaan. So, primary, ang baptism, nabilong siya sa Christian initiation. So, mo man to yung two main classifications, living o dead. Ito sa itong giklaro. Nya, the rest, sacraments of the living, yun na siya. Sacraments of the living. Nga, imo nang dawaton, nga naka sa state of grace. So, mo nang mahitabo, magpakumpisal ka. Ako kaning magpakasal ka. Pakumpisalon, madaan. Mabita ng mga minyo uban, unang kumpisal, pagkasal. Katapusan, nagpinal. Unang kumpisal, kasal. Last confession, kanang nagpinal na. Hapit na yun matigok ba? Paita sa daning tuhan na. Hindi man yung kahunahon na Ginoo, di mamatay. Maglisod na rin mag-ampo. Muna magdawduhan at tagmulangit pa ba? Kaya maglisod nag-ampo. Oh, maskito naman. Sa abtik pa gani, di gini ko na Ginoo. Samot na niron nga, nagluya na. Lisod nga nag-ampo sa abtik pa. So, mo to yung two main classifications. Then, three main sub-classifications. First is sacraments of Christian initiation, meaning mo yung makapasod na to sa Christian church, sa Christian world. Number one is baptism. Then, confession, confirmation, and the Eucharist. Sa una, gipractice na nga inigbunyag, dungano ni. Inigbunyag, at the same time, pa-communion nun. Pero later on, mura ba giwagtang na siya nga practice, kay ang bata god nga gipa-communion, wa ba siya kasabot? Nya dili man na required, gitudlo na sa Catechism the Council of Trent, nga dili required nga pakalawaton ang bata nga wa kasabot. Di na siya required. Kay kaning sacrament nga Eucharist, gawas nga sacrament of the living na siya, sacrament sa na siya sa mga naa sa age of reason. Mga mature ba? Naka sa age of reason, ginang kasabot ka na. So muna yung requirement sa first communion, nga kasabot siya, kinsa na iyang gidawat. Si Sintiris, kung ako masayop, murag 5, matingin yung edad, or 7. Naka-first communion siya. Kasabot naman siya. Nagpangutanas pare, makatubag bid siya. Sa una, nagpa-first communion may dito sa Samar, balik-balikon, ginin ako sa mga batag pangutana. Kinsam na itong gidawat diha. Okay, makatubag ram sa sila tanan. Ing naman kumpadre, secure yun nga, kasabot sila nga di ni sacrilege nga itong gihimo during the first communion. Kaya kasabot sila niya. Ang uban, mahadlok mo first communion kay lisod ka dito, mga pobre kayo, ako na sila ikasuot nga kanang white t-shirt. Kulisuda ni tinuod bitaw makahilak gyud ko dito gyud nakaanak ko grabe ha. Wa sila ikasuot nga white t-shirt. So kung namoy mga white t-shirt des inyong first communion, tiguman na ninyo kay ato nang i-donate dito sa mga bukid ng taon nga wa sila ikasuot. Magamit pa nila dito mga first communion sa sila. Naluoy ko ba? So muna sacraments of Christian initiation, baptism, confirmation, and the Eucharist. Then sacraments of healing or sacraments for healing, of course, kaning kumpisal, dayon anointing of the sick, confession, and anointing of the sick. Then sacraments at the service of others or sacraments for service, ordination o marriage. So, sacrament of marriage o sacrament of ordination for service yun na siya. Dili na siya po for private use, for service yun na siya. Kanang sacraments. So kung pare ka, of course, ang imong main dia nga service is public yun na kanunay eh. Wala may pamilya mabito nang gi-practice na ng celibacy. Kaya focus ra gyud sa pag-serve sa kadaghanan sa katawhan ba. Unya og minyo ka, of course, doon na extension kung mabuhat nimo imong part sa imong pamilya, pwede sa kamo serve others. So extension na siya. Kaya the service you do to your family in itself is a service nga mo gi-requires Ginoo na to. Anong obligatory service ba? Ana kaya mga anak. So nag-serve ka diha, di nag-serve na kas Ginoo. Ang uban nagtuo ang service Ginoo kana ra yung nakas parokya ba? Kolektor ka diha, reader. No, yung mauna mag-kolektor lang tang tanan. Nya puro kisa na may kolektahan kung ang tanang parokyano kolektor. Igana dito. So, baylo-baylo tagsibot, ikaw na po yung hugdan. Limag silbi. Sorry, ubihin ko sakit kaya kong kon.
Amot ngano ni. Unsa ning gahom na adre ba? Sing gahom na. Gahom na adre. O iko katugog kuan mga 2 days sakit ko sa spinal ba. Pero okay ra gyapon eh. At least gwapo ra gyapon tanawon. Amot lagi gyapon. Okay ra gyapon. Laban ra gyapon kayo, power gyapon sa tanan. So, at chicken. So mo to at least na kuha na to tong sacraments in general na sum up na to. Saan na rasa bro? Time naman no. 9:43 na ako kadlaw naman. Sakto ra sad guys oras. Nasama to. So ako recap ha sa to yung meaning sa sacraments. A sign, perceptible. Taas mo gud kay nga meaning no tulog yung pamuban. Na onay sayon-sayon anak katong kang Saint Teresa visible sign of an invisible reality. Aga na kayo mubo niya sa timanan. So to yung meaning sa sacrament, visible sign of an invisible reality. So na kay nakita nga sign, ging nakaspare, I absolve you from all your sins. Visible dili sa mata lang kundi madungog ba, sensible nasa senses. So nadungog nimo ang sign. Doon ay reality nga nahitabo nga di makita. Nga nalimpyo imong soul. So visible sign of an invisible reality. Kada sacrament doon na siya symbolic aspect but at the same time real na siya in itself. Dili siya pure symbol. Real in itself although na siya symbolic nga aspect. So kana lang sa yung rakay sabton, visible sign of an invisible reality ang sacraments. Natiman-an sa I hope nga na-arrange natin nga ito na to ron. Na-arrange na ba na to? Praise the Lord. Nya mag sunod si Brad Fritz man. Kato nang tagsa. Pero dili pa next week. Di ba next week to yahan. Sa damtoy laing pizza yahang schedule. Okay. Para at least matagsa-tagsa na to. Kaya taas mo ginigudog, tinudoon, pero dili na to tinudoon. So, ato lang hindi anam-anamon. So, salamat kayo sa inyo hang makugihon nga pagpaminaw.